Nasubukan niyo na po bang tumakbo kasama ang mga tropa niyo dahil sa isang nakakatakot na pangyayari? Hello po pala Sir Bob at sa lahat ng mga listeners. Tawagin niyo na lang akong Chino, taga Ormoc City. May creepy experience po kami ng mga tropa ko sa alsada dito sa Ormoc. Di ko na lang po imi-mention kung saan banda to. Bali ganito po ang nangyari. Mga hapon yon ng May of 2011. Naglalakad kami pa uwi ng mga tropa ko galing sa computer shop. Birthday kasi noon ng kapatid ng tropa kong si Bimbo at ang sabi niya, punta raw kami doon sa kanila kasi nagletsyon sila. Nag-aasaran at nagbibiruan lang kami noon habang naglalakad. Sabi ko pa ay Jason na sana ay nagdala siya ng plastic o supot para lagayan ng pagkain. Natigil yung biruan namin nang may makita kaming gusgusin sa gilid ng kalye. Isang pulubi. Malalaki ang kanyang mga mata. Madumi ang kabuuan ng muka na para ba naglaro ng uling at may putik ang mga kamay. Wala namang mga pulubing pakalat-kalat doon sa lugar namin noong mga panahon na yon, Sir Bob. Kaya nagtaka kami kung bakit yun nandoon at kung saan siya galing. Di rin kasi pamilyar ang mukha niya. Yung pasaway kong tropa na si David ay lumapit sa pulubing yon. Ang sabi pa niya, baka mapasaya niya si Lord dahil bumabait na siya. Inaabot na niya ang 50 pesos sa pulubi at agad na umalis. Nagpasalamat naman agad ang pulubing yun sa kanya at sinabi nitong ibabalik din niya ang kabutihan kay David. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Wala pang ilang segundo, naisip ni David na ang 50 pesos pala na yun ay ibabayad niya pala sa kapatid niya na hiniraman niya ng pera. Ang ginawa niya nun ay lumingon siya para balikan ang pulubi at bawiin ang pera. Pero wala na doon ang pulubi. Sobrang nabigla kami nun kasi bigla-bigla na lang siyang nawala. Di rin namin siya nakitang lumakad papalayo. Pati nga ang karton na inuupuan niya ay wala na rin doon. Ang ginawa ni David, tinanong niya ang lalaki na nakatayo malapit doon kung nakita ba niya ang pulubi. Pero ang sabi nito ay wala naman raw pulubi doon. Kung meron man, ay imposibleng hindi niya makita kasi kanina pa nga siya nandoon. Nagkatinginan kaming magtotropa. Kinilabutan kami. Nang walang ano-ano, ay bigla na lang sumulpot sa harapan namin yung pulubi. Nanlalaki at namumula ang mga mata niya. Tapos, malaki ang pagkaangipi niya na abot hanggang tenga. Yung para bang may gagawing masama. Kitang-kita mo yung mga nabubulok niyang ngipin. Nilalabas-labas din niya ang dila niya. Tumakbo siya patungo sa amin. Dali-dali naman kaming tumakbo at nilagpasan siya. Nakalmot pa nga niya ako at nasugatan dahil sa haba at talas ng mga kuko niya. Piling ko noon ay naimpeksyon ako. Tuloy-tuloy kami sa pagtakbo hanggang sa nilingon namin siya at wala na siya. Nagpatuloy kaming ganon hanggang makaabot sa bahay nila Bimbo na hingal. Sir Bob, kahit ang daming handa sa kanila, nawalan kami ng ganang kumain. Nagtaka naman ang mama ni Bimbo, pero ang sabi lang namin ay busog pa kami. Humangin noon ng malakas at mula doon sa bintana ay biglang may perang pumasok na parang tinangay lang ng hangin. 50 pesos yon. Agad yung pinag-agawan ng mga pinsan ni Bimbo. Katabi ni David yung nakakuha sa perang yon, kaya kitang-kita niya yon. Natameme na lang siya nung mapansing yun yung 50 pesos na perang binigay niya sa pulubi. May nakasulat kasi na maliit na letter D sa likod nito na siya mismo ang nagsulat. Doon ay sinabi niya sa amin yun. Napakwento na rin si Bimbo tungkol sa nangyari sa amin nung time na yon. Kapag naiisip talaga namin yun, sir, medyo nawiwerduhan kami at napapatanong kung anong meron sa pulubing yun. Bakit bigla-bigla na lang siyang nagbago ng aksyon at nawawala na lang agad? Sa ngayon po ay pareho-pareho na kaming maayos ang buhay. Si Bimbo ay isa ng pulis, si David ay meron ng negosyo na coffee shop, si Jason ay naging seaman, at ako naman ay naging teacher. Ito lang po muna ang kwento ko sa ngayon. Sana po ay ma-narrate nyo itong kwento na sinend ko. Tuloy-tuloy lang po sa pag-upload.
dahil isa po ako sa mga nag-aabang at solid listener ninyo. Hello po Sir Bob at sa lahat ng mga nakikinig. Itago mo na lang ako sa pangalang Yumi, taga Cabanatuan City. 37 at owner ng isang bakery. Gusto ko lang pong i-share sa inyo itong experience na akala ko'y ikamamatay ko na. Meron pong kinalaman dito ang pulube na minsan ko nang nasungitan. Para po mas maunawaan ninyo, sisimulan ko po ang kwentong ito taong 2018. Papunta ako sa bakery noon dahil may kukunin ako sa kayang bago kong kotse. Maganda yung mood ko nung time na yon. Pero nung tumawag si mama at sinabing nawawala yung aso ko, doon na ako medyo nainis. Bumalik ako noon sa amin. Mas nainis pa ako dahil sa naabutan kong traffic. Ang ginawa ko na lang, habang hinihintay na makausad, ay tinext ko si mama na pabalik na ako. Mga ilang segundo lang, ay may kumatok sa bintana ng kotse. Isang matandang babaeng pulube. Binuksan ko yon at hinagis sa labas ng bintana ang 20 pesos. Pinulot naman niya yon at tinitigan ako ng masama. Dahil sa banas ko, galit ko siyang tinanong kung kulang pa ba yung binigay ko. Masungit ang tono ko nun. Di naman siya sumagot at agad na lang umalis palayo. Aminado naman ako noon Sir Bob na mali yung ginawa ko. Kaso nadala ako sa masamang mood at balita nun. Binaliwala ko na lang ang pangyayari. At nung nakauwi na ako sa bahay, mas lalo akong nainis dahil nandun na pala ang aso ko. Ang sabi ni mama ay nandoon lang sa banyo at nagtatago si Jolly. Kaya akala niya ay nawawala ito. Sinabi ko pa kay mama na sana tinext niya ako agad na nakita niya na pala ang aso. E di sana hindi na sayang ang oras ko. Umalis na ulit ako ng bahay at bumalik sa bakery. Mga 2 gabi matapos yon, biglang sumama ang pakiramdam ko. Nagkaroon din ako ng insomnia sa di ko malamang dahilan. Wala naman akong nakain na kung ano at palagi namang maayos ang tulog ko. Okay naman ang business at hindi naman ako stress noong mga panahon na yon. Tapos, bigla na rin akong nawala ng ganang kumain. Lumipas pa ang ilang araw at napansin ko na may mga tumutubo sa katawan ko. Nakakadiri siya, sir. Para bang sakit yun sa balat. Dahil nga doon, pumunta ako sa dermatologist para ipacheck kung anong nangyayari sa balat ko. May mga niresetang gamot si Doc. May nirecommend pa nga siyang sabon at cream. Ilang beses ko nang ginamit ang mga yon, kaso mas lalo pang lumala yung kondisyon ng balat ko. Nararamdaman ko rin yung kati nito, lalo pag gabi. Para akong aso na may garapata, kaya hindi ako mapakali. Dahil nga makati yun, di ko maiwasan na kalimutin, dahilan para magsugat-sugat ito. Isang araw na lang sir, paggising ko, napasigaw na lang ako ng malakas nang makita ang sarili ko sa salamin. Yung kaliwang pisngi ko ay parang sinampal ng sobrang lakas. Namumula-mula pa ito at parang kamay yung forma nun. Tulad ng dati, pumunta ulit ako sa dermatologist ko, suot na yung face mask. Pero wala ring nangyari. Habang tumatagal, mas lumalala ang sitwasyon ko. Nangayayat na nga ako noon sir. Ang laki ng binawas sa timbang ko dahil nga hindi na ako nakakakain ng maayos. Nag-second, third, fourth opinions na nga ako sa iba't ibang doktor at ospital. Pero wala pa ring maayos na findings. Dinidetermine pa raw nila ang diagnosis at sakit ko. Isang araw sir, sinabi ni mama na may kakilala siyang albularyo. Kaibigan daw niya ito at magaling manggamot. Baka raw kapag sa kanya kami lumapit ay mawala yung sakit ko at malaman kung bakit ako nagkaaga nito. Di ako naniniwala sa mga albularyo o kung ano pang mga mahika sir. Pero dahil sa hirap ng sitwasyon ko, ay napapayag na ako na magpagamot. Bumiyahe pa kami ng malayo, sa may Visayas na nga. Agad naming hinanap ang bahay ng albularyo. Noong nakita niya ako, natakot siya. Sinabi niya noon na maapangyarihan daw ang kumulam sa akin
Halos butot balat na nga lang ako noon. Kaya inalalayan pa ako ni mama para maglakad. Sabi nun ng albularyo na may nagawang kasalanan daw ako kaya nangyari sa akin yun. Nagtaka ako kasi hindi ko pa nakakwento ang experience ko pero alam na niya ang nangyari sa akin. Tinanong niya ako kung naaalala ko ba yung matandang babae na humingi ng pera sa akin. Bigla kong naalala yung pulubi. Sabi pa ng albularyo, nagalit daw sa akin yung matandang yon dahil sa ginawa kong pamabastos sa kanya, kaya niya ako kinulam. Nagtanong pa nga ako kung gagaling pa ba ako kasi napapagod na ako. Ang sabi niya, mahihirapan daw siya na gamutin ako, pero gagawin niya ang lahat para gumaling lang ako. Ilang buwan kaming pabalik-balik doon at ilang mga ritual ang ginawa niya sa akin. May mga pinapainom din ng albularyo na kahit pangit ang lasa ay tinitiis kong inumin. Marami siyang mga inuutos kay mama na dalhin sa kanya. Mabuti na lang din at naibibigay yun. Kahit papaano, sa ilang beses naming pagpapagamot doon, nararamdaman ko naman na gumagaling na ako. At paglipas pa ng ilang buwan, tuluyan na nga akong gumaling. Unti-unti nang nawala yung mga sugat sa katawan ko at nakakatulog at nakakakain na rin ako ng maayos. Ang saya ko noon dahil nabigyan pa ako ng isa pang chance para mabuhay. Akala ko talaga noon, sir, ay mamamatay na ako. Todo ang pasasalamat ko sa albularyo na nagpagaling sa akin. Sinimulan ko na rin baguhin yung pag-uugali ko para hindi na maulit yung nangyari sa akin. Kapag may nakikita akong pulubi, maayos na ang pagtrato ko sa kanila. Pagkain o tinapay ang binibigay ko galing sa bakery ko. Hindi na rin ako bugnutin o kaya ay madaling mainis. Kinakalma ko ang sarili ko para hindi makapagsabi o maagawa na pwede kong pagsisihan. Sana po, sir, ay mabasa ninyo itong kwento ko at makapaghatid ito ng aral sa lahat ng mga nakikinig. Hanggang dito na lang po at keep safe sa lahat. Magandang araw po sa lahat. Na-encourage po akong i-share itong story ko dahil isa po ako sa mga listeners ng YouTube channel nyo. Ako po pala si Jessa. Di ko tunay na pangalan. Nakatira ngayon sa Navotas City. 28 years old na po ako at may isang anak. Itong ikukwento ko sa inyo ay nangyari 10 years ago, October of 2013 yon, at third year college student. Sa Lanao del Sur pa kami nakatira noon ng pamilya ko. Lumabas kami ng mga classmates ko sa campus dahil lunchtime na. May karinderya doon malapit at doon na rin kami madalas kumain. Sa di kalayuan, may pulubing babae na nasa mahigit 30 na ang edad na nanlilimos sa kung sino mang makita niya. At nung makita niya nga kami, ay tumakbo siya papunta sa amin dala yung plastic na baso na lagayan niya ng barya. Nung nasa tapat na kami ng karinderya, bigla na lang niya kaming hinarang at sinabi niyang hihingi siya ng pera. Yung katabi kong si Ann ay nag-abot ng 3 piso, samantalang si Ken naman ay 5. Akala ko noon ay aalis na siya. Kaso, inisa-isa niya kami. Di siya umaalis hanggat hindi kami nakakapagbigay lahat. Nung time na yon, saktong pambayad lang ng ulam sa karinderya at pamasahe pa uwi ang pera ko. Nagbayad kasi ako noon ng tuition. Sabi ko noon sa pulubi na wala na akong pera. Pagkatapos kong sabihin yon, ay pumasok na kami sa karinderya. Ilang hakbang ko pa lang, papasok, ay nagulat na lang ako nang bigla niyang hinila ang buhok ko. Tapos ay tinadyakan at sinipa ng paulit-ulit. Doon ay natumba ako. Sumakay pa siya sa akin at doon ay pinagsusuntok pa niya ako. Sinubukan siyang awatin ng mga classmates ko at ng mga taong naroon. Pero hindi pa rin niya ako tinitigilan. Sobrang lakas niya, Sir Bob. Para ba siyang sinapian ng isang masamang espiritu? Ilang segundo pa ay naawat na siya. Hinawakan siya ng mga lalaki at inalis sa karinderya. Ako naman noon ay inalalayan ng mga classmates ko para maatayok. Iyak ako noon ng iyak dahil sa takot at sakit ng katawan. Bago nga makalayo yung pulubing yon,
Panay pa ang sigaw niya. Wala raw kaming utang na loob sa kanya. Kahit kaunting pera lang daw ay hindi pa namin maibigay. Humanda raw kami dahil siya ang reyna ng mundo. Dahil dun sa narinig namin, nalaman namin na may sayad pala ang pulubing yun. Hindi siya basta-bastang pulubi lang dahil kaya niyang maapanakit ng tao kung gugustuhin. Nanginginig pa rin ako sa takot doon, kaya sinamahan ako nun ni Ann pauwi para mahimasmasan ako. After mangyari yon, di ko talaga masisisi ang sarili ko kung bakit takot ako sa tuwing may pulubing lumalapit sa akin. Umiiwas talaga ako sa kanila dahil baka saktan nila ako. Salamat po kung mabasa niyo, Sir Bob, itong nakakatrauma kong real-life experience sa isang pulubi. Hindi man ito paranormal, pero para sa akin, ito ang pinaka nakakatakot. Hanggang dito na lang po. Hello po Sir Bob at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong James, taga Sorsogon, panganay sa 6 na magkakapatid. Simula nung namatay si Papa, ako na yung tumatayong ama sa amin. High school lang ang natapos ko kasi kailangan kong tulungan si Mama para buhayin yung mga kapatid ko. Nagtitinda kami ng mga street food malapit sa eskwelahan. Okay naman yung kita dahil maraming bumibili. Lalo yung mga estudyante. Pag uwi nila galing campus, dumediretso na agad sila sa pwesto namin para bumili ng kwek-kwek, fishball, isaw at marami pa. October ng 2015, di ko na po matandaan yung eksaktong araw. Ako lang yung nasa pwesto namin kasi may lagnat si Mama. Okay lang naman sa akin yun dahil sanay na ako. Bandang 3 PM, may lumapit na pulubi sa pwesto ko para humingi ng pera. Sabi ko nun sa kanya ay kakaunti pa lang ang pera ko dahil hindi pa lumalabas sa mga estudyante at wala pang buwibili. Ayaw ko talaga siyang bigyan nun kasi alam ko naman na hindi nila bibilhin yung pagkain ko. Madalas ang binibili nila ay sigarilyo. May iba din na inuutusan lang naman limos. Uso kasi nun yung mga siga na nananakot ng mga pulubi para ibigay sa kanila yung mga limos nila. Imbis na bigyan ko siya ng pera, binigyan ko na lang siya ng kwek-kwek. Agad din siyang umalis noon pagkatapos kong ibigay yun sa kanya. Ilang segundo lang ay narinig ko ang pag-uusap ng 2 babae na katabi ko lang sa pwesto. Sila sina Aling Beth at Aling Tess. Ang sabi pa nga nun ni Aling Tess na wala na raw ako sa katinuan dahil kinakausap ko na lang ang sarili ko. Tumawa naman si Aling Beth at sinabing kailangan ko na raw yatang magpakonsulta sa doktor. Nagtaka ako noon Sir Bob, kaya lumapit ako sa kanilang 2. Doon ay nalaman ko na di pala nila nakita ang pulubi na humingi sa akin. Para lang daw akong may kausap sa hangin. Sinabi ko pa sa kanila na kausap ko yung pulubing si Nestor. Nabigla na lang ako nung nakita ko yung mukha nila na parang nagulat. Nauutal pa nga si Aling Beth habang sinasabi sa akin na patay na raw si Nestor. Nasagasaan daw ito nung mamalimos sa kabilang barangay. Sir Bob, sa totoo lang, nung mga panahon na yon ay di ako natakot dahil multo ang kausap ko. Natameme lang ako nung panahon na yon kasi hindi ko talaga alam na posible pala ang mga bagay na yon at sa akin pa nangyari. Hindi ko po alam kung bakit dahil hindi na rin nagparamdam sa akin si Nestor. Kapag po may nagkukwento sa akin tungkol sa mga multo o di kaya ay napapainggan o nababasa ako, pinaniniwalaan ko talaga. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat kung mabasa niyo ang aking kwento, Sir Bob.